pwede ba na manawagan muna ako? Ano Anong yan? panawagan? Pinost ko yan sa group chat natin kanina kasi sa barangay natin dito, mas hindi ko lang kung nakita mo yung mga panawagan ng mga official dito sa mga kalapit barangay natin sa Mandaluyong. Yung nakikiusap sila na alagaan yung mga senior citizen, lalo yung mga medyo oldie na, hindi lang yung 60, yung mga above. Paano above alagaan? 60. Alagaan, hindi lang sa health, kundi meron mga tumatarget sa kanila ngayon para sila ay lokohin. Dahil syempre, hindi naman sa may pera, kundi may pensyon yung mga yan. Merong mga benepisyo no, na binubudol o kaya ay inaano sila. Ini-scam. Ini-scam. Oo. Sa iba't ibang paraan. Like, alam mo, mag-invest kayo dito. Kasi syempre, investment na alam natin na walay din yun. Diba? So, ingatan niyo po yung mga senior citizen natin dyan. Mukha daw mga ayos yung itsura nung lumilibot-libot. Na para talagang mga legit na nag-aalok ng ng negosyo o ng tulong. Tapos, Para kapani-paniwala. Kapani-paniwala. Oo. So, ingatan niyo. Unang-una, bakit i-invest ba? Hindi ba dapat ang mga senior citizen, ini-enjoy na nila yung fruits ng kanilang yung kung ano yung kita na nakuha, yung nila, yung retirement pay nila o kaya lahat ng mga benepisyo na kukuha nila, ini-enjoy na lang nila dapat yon. Hindi na yung ibibigay pa sa iba para mapalago or something. And siguro magandang i-share na rin natin yung laging sinasabi ng kapatid natin na si Chinkitan. Alam mo, ang lagi niyang bilin, pagdating po sa investment at nandun ka na kumbaga sa senior years mo, kumbaga nandun ka na sa retirement period. Yes. Dapat kung mag-i-invest ka yung low risk na. Hindi na yung masyadong malaking investment dahil ang kailangan nyo pong isipan dyan, number one, yung edad nyo. Dahil po sa edad ninyo, mahirap na rin maghanap ng maayos na source of income. Yes, Hindi ba? yes. Dahil hindi naman ganun kadali na maghanap ka ng panibagong trabaho kapag ikaw ay senior citizen na. That's so, true. hindi ka pwedeng maglabas ng malaking pera para mag-expect na ibabalik po yun sa inyo through investment, through interest. Correct. Hindi po ba? So, dapat, kung kayo ay mag-i-invest man, yung very low risk na. Halimbawa, yung sa bangko, na may interest, na siguradong hindi po kayo mawawalan ng pera. Correct. Ganon. So, ganun po Maliit mga kapatid. nga lang, pero at least, mas Sigurado. safe. Oo. Kasi kapag ka ikaw ay bata pa, for example, pwede kang mag-invest na medyo high risk, higher yung risk. Kasi Yes. kayang-kaya mo yung bawiin eh. May Kasi panahon meron pa. kang mahaba pang panahon para mabawi yan. That's Oo. Pero true. pag ikaw ay senior, wala ka ng enough strength. Hindi ba? Para bawiin yung lahat ng mga naipundar mo ng ilang dekada ng mahabang panahon. Yes. So, ingatan po natin ha. Siyempre, iba, gullible na sila dahil wala na sila masyado iniintindi. So, pag may Totoo. kumausap na parang convincing sa kanila, baka makumbinsi po. So, ingatan nyo po. Saka minsan nag-iipon yan para sa mga maibibigay sa mga anak, may pamana sa mga apo, ganun eh. So bakit ko rin ito naisip kanina? Na-remind ako dyan. Actually, nabasa ko yung mga warning na yan, mga days ago pa, dito po sa mga group chat ng mga bara-barangay. Dahil kanina may report ang News 5 si Brian Castillo. Paka-fantastic naman din itong scammer na ito na Bakit? Kingdom. Tama ba ako? Ano ba na may nangyari? kingdom na parang mag-i-invest ka doon sa kingdom na yon kasi kapag ka parang makukuha mo yung fruits of all the investment. Kingdom Kapag as in lugar? para maging kapag sila na yung naghahari dito Iba sa yung ating naisip kong kingdom. So ayan po Yung palabas. Yung nandun sa Davao. Okay. Gets, Ano ba gets. kingdom to? Gets. Oh, sige. So yan po parang siguro mapapanood na rin po ninyo naman yan sa News 5 Facebook at YouTube Pero in short, nakita nyo po ang concern ko diyan, ang dami pong sumasali. Oo nga. So ingat po tayo sa ganyan kasi lalo ko ang pangako parang ang labo na kung yung mga politiko nga natin hindi sila sigurado kung sila ang upong susunod yan pa kaya hindi pa sisiguro ba na talaga na sila ay magiging hari at reyna or talagang kingdom dito sa Pilipinas. So ang Oh my pangako God. sa kanila ay kingdom? As in kaharian? Yes. Ay, para hindi naman kapani-paniwala. Correct. Yun. Pero kaya nga sabi ko, ako, unang tingin ko pa lang at dinig kanina, ano ba yan? Hindi ako maniniwala dyan. Pero nung nakita ko yung video na galing po sa PNP,
ang dami nila eh. Ang daming naniwala. Parang naniniwala. Ako naman. Parang yung mga nakikita ko ba, kita mo PNP na yung nagsasabi na huwag kayo maniwala. So please, Paano ba ingat mga ipresenta kapatid. ito? Ang daming alam niyo, naniwala. Yung mga ganyang klaseng paniniwala din, yung kinakatakot ko pag nagbabasa ako ng mga political post ngayon sa social media. Ako, isa pa yan. Yung okay lang, kasi alam, di ba sabi ko nga sa inyo, tanggap naman natin na syempre may mga kampo na ito yung kinakampihan nila. Oo. O kaya Propaganda. Para ito yung propaganda nung kanilang mga social media influencers. Kaya alam mo na yun yung script nila. So gets na natin yun. At we can fault, fino-fault natin sila pero naiintindihan natin na yun yung kanilang pakay at mission. Pero magtataka ka pag binasa mo yung comment section, yung bang may naniniwala na alam mo namang hindi sila kasama doon sa cash flow. Kasi hindi sila binabayaran, organic sila na talagang followers lang. Kasi iniwala sila kahit na kumbinsido sila kahit na may batas na dapat batayan, may facts na pwedeng ma-check sa mainstream media. 'Di ba? Tapos parang may mga patunay na talagang ganito yung nangyari, hindi pa rin maniniwala. Sa akin naman, wala ring problema kung magpalabas ka ng opinion mo, maghayag ka ng opinion mo sa politika kasi opinion mo 'yan, pero make sure na ang basihan mo tamang impormasyon at hindi ka gumagamit ng fake news para lang panindigan yung prinsipyo mo. Ang Yun pangit lang. nun. Yes, Ang pangit yes. nun.